Sa ngayon po ay mayroon tayong isang Rouser 135 po mga grasa, isang Kawasaki. Ang nangyari po dito ay yun, nag-stock up at hindi po siya makrang. Nag-stock up ang kanyang connecting rod. Kasi po naubusan siya ng oil. So bali ang gawin natin dito, since magpalit tayo ng connecting rod, palit din tayo ng piston sa block mga grasa. Yun po, samahan nyo ko para i-share ko sa inyo kung paano natin i-assemble isang makina. Ito na po ang makina ng Rouser, no? At ito po ang kanyang crankshaft. So napalitan na po natin ng connecting rod. Ito po yun mga grasa, no? Ang kanyang connecting rod na bago. So bali ganito po yun, oh, na kitang-kita na naubusan ng oil kasi nag-iba ang kanyang kulay. So ito po ang kanyang piston. Bali yun po ay nilagari na natin bago natin matanggal. Kasi ang kanyang pinakapin, lagayan ng pin po dito ay yun, hindi na po siya matanggal dito. Nababaga na po kasi yun, ubusan ng oil mga grasa. So yun po, nilagay na natin para matanggal dito sa kanyang connecting rod po mga grasa, ang kanyang piston. So ito po ang kanyang bago na piston na nabili ng may-ari. Dito naman ang block, cylinder block ay pinalitan natin ng bago mga grasa. Kasi yun, ang kanyang luma ay nasira po siya mga grasa dito sa kanyang liner. Nagpalit din tayo ng valve seal dito sa kanyang cylinder head kasi mausok. Yun ang kanyang dahilan kung bakit naubusan ng oil, kasi kumakain na ng oil mga grasa. Nasira ang valve seal at saka ang ring. So bali po mga grasa, sa ngayon ay yun, i-assemble natin ang kanyang transmission. So i-share natin sa inyo kung ano ba ang mga gear ng bawat position mga grasa. So ito po ang kanyang transmission. May washer po dito. Ito ang kanyang counter shaft. Bali ito ang lagayan ng sprocket, engine sprocket po mga grasa. Okay, ito ang kanyang second gear mga grasa. Ganito po ang kanyang position. Then next, ito naman po ang fifth gear o quinta. Then sundan naman siya ng fourth gear o kwarta marcha po mga grasa. Okay, ito po ang kanyang fourth gear. Then ang kasunod naman ito ay ito ang kanyang third gear o tercera po mga grasa. So ganito po ang kanyang posisyon ng tercera ng Rouser 135. Then sundan po ng first gear. Ito po ang pang last. Ito ang primera po mga grasa. Then dito natin yun ilagay itong ating counter shaft o output shaft po mga grasa. Yun ang kanyang posisyon. So yun po ang primera. Tanggalan natin, tinatanggal natin muna. At ito naman po ang kanyang shifting fork. Bali sa shifting fork po, itong parte nito, itong may pataas na parte ay yun po, magkapagharap lang sila mga grasa. So ganito po yun ang kanyang posisyon, no? Tanggalin muna natin. Pasok lang sa kanal ng gear mga grasa sa lagayan ng shifting fork. Then yun po, ito po yung isa. So yun po ang kanyang posisyon mga grasa, no, sa paglagay ng shifting fork. Bali yun po, isunod natin itong shifting drum. So bali ay ganito po yun, dito po yun nakaposisyon mga grasa. So yun po, ang isunod natin ay itong main shaft. So bali sa main shaft may washer po dito. Yun, may washer ditong banda. So itong main shaft na to ay itong gear na isa, itong primera, ayun po, nakapix po ito dito mga grasa sa kanyang main shaft. So yun po, ito po ang kanyang primera. Then yun ang kanyang primera nakapix mga grasa sa main shaft. Then sundan naman ito ng third gear o tercera. So yun po, ang fourth gear naman ang kasunod niya o kwarta marcha. Then ito po ay fifth gear o quinta. Then last, ito ang second gear mga grasa o segunda. So bali dito natin yan ilagay mga grasa, itong main shaft gear assembly. So ito po yun ang kanyang posisyon. Then ibalik natin itong first gear. May bushing itong mga grasa bago itong gear. Tapos yun, may manipis na washer. And tapos itapat lang ang shifting fork sa kanal ng drum. So yun po, itapat lang ng maayos. Yan. Then isunod po natin ang shifting shaft sa counter shaft po mga grasa. Then ito naman ang isang shifting fork sa kabila na nakaharap sa ating main shaft po mga grasa. Ipasok lang sa kanyang kanal ng drum at saka itong shifting shaft po mga grasa, itapat lang sa kanyang lagayan.
Okay, yun po ang kanyang posisyon. Okay, crankshaft naman ang isunod natin mga kagrasa sa paglagay. So, balikan ito po. Then next naman, ito naman kanyang return spring. Dito yun po yan na kaposisyon mga kagrasa. Ipasok lang sa kanyang lagayan. Okay, para iwas leaking po, bago ilagay ang pinaka-cover ng makina ay maglagay ng gasket maker mga kagrasa. Para yun po ay maiwasan ang mag-leaking. So, balikan ito po. Ilagay natin ang kanyang pinaka-cover ng crankcase mga kagrasa. So, balikin ito po ang kanyang posisyon. At ito naman po ang mga bolt ng crankcase mga kagrasa. Yung crank naman po ang isunod natin, bali itong pinakabingal niya ay ilagay lang itapat sa kanyang spring po mga kagrasa. Din tapos ikutin natin gamit ang kanyang crank. Para yun po ay mag-react po siya at mag-function po siya mga kagrasa, no? Yun po, itulak lang ng konti pag may tapat na. So yun po, tingnan natin. So yan, nag-react po siya. Pag ganito na ay okay na po siya mga kagrasa. At ito naman po, ilagay natin itong shifting drum pins. Yun po mga kagrasa, no? Ito po ay parang stick po siya. Ito po ang sinasabitan ng cambio. And next, ito namang parang star. Ito po ang kanyang plate mga kagrasa, no? Shifting drum, lock plate. Then lagyan natin ng bolt mga kagrasa para hindi siya may tanggal. At timing chain naman ang kasunod na nating ilagay mga kagrasa. Then next, ito na pong kanyang guide ng timing chain. Ito po ang kanyang roller guide, no mga kagrasa. So, higpitan na natin. Then, ito naman po ang bushing. Then, next, ito ang kanyang kiwi o kunya. Then, tapos, ito namang kanyang gear, mga kagrasa, no? Yun po, ang kanyang gear. So, ipasok lang sa kanyang kunya. Then, next, ito namang washer. Then, ito naman, yun po, washer. Then, tapos, ilagay natin ang nut. Then, yun po ang cambio o shifting spindle. Okay, pasok natin para maikabit sa pin. Then, ito po, mayroong washer o spacer dito. Then, ito po ang clutch outer guide. Okay, ito po ang kanyang clutch housing mga kagrasa. Then, sa clutch housing, huwag kalimutan may washer po dito sa gitna. Then, next naman, ito po ang kanyang clutch lining assembly. So, yun po. Then yun, may washer. Tapos yun po, washer pa rin. Tapos lock nut. Then tapos ay higpitan natin mga kagrasa gamit itong parang crown na tools. Then next naman po ay dito lang ilagay mga kagrasa. Then bearing po bago ilagay ang cover. So, sa paglagay ng piston, tingnan itong may arrow patungo ito dito sa muffler o sa tambutso mga kagrasa. Okay, ilagay natin itong kanyang pin. Then, tapos itong kanyang lock ng pin para hindi malabas. At huwag kalimutan mga kagrasa, no, sa bago ilagay ang block ay lagyan naman ng kunting oil. Then, block naman ang isa na natin ilagay. Lagyan ng kunting oil mga kagrasa. Then ito ang kanyang cylinder head gasket. Lagyan ng gasket maker para iwas leaking po. Next ang head naman natin ilagay. Cylinder head. At ito naman ang kanyang pinaka stator o kanyang pinaka source coil mga kagrasa. At may dalawang plain washer naman itong kanyang starter reduction gear.
Then ito ang kanyang kunya ng flywheel. Tapos flywheel naman ang ating isunod na ilagay mga kagrasa. Then ito ang kanyang drive gear. Nut ng flywheel mga kagrasa. Then sa pagsagawa ng TDC o top dead center ni Rouser 135, itong mga marking na to at saka ito rin at itong may point mark, itong may marking na T dito, ibig sabihin ito ang kanyang top. Then ito naman, itong mga marking na to ay yun dapat i-align lang dito mga kagrasa. Okay, dito sa bandang flywheel naman ay tingnan itong marking na ito. Yun. Yung marking ito ay marking na T na nakaguhit. So, ihanap lang, i-align lang dito. Tapos, bago ilagay itong sprocket, thumbs sprocket ay ilagay muna itong bushing o spacer. Then tapos yun po, yung sinabi ko kanina, ang marking na T ay dapat nakatutok sa bandang ibabaw at yung dalawang guhit sa bandang gilid mga kagrasa ay align lang sa cover mga kagrasa. So yun po, tingnan ng maayos. Pag nalay na ay lagyan na ng bolt mga kagrasa. Okay, hanap-hanapin lang ang pinaka-align. So yun po mga kagrasa, no. Yun, nagka-align na sila. Yun, tapos yun po, tingnan nagka-align na. Then lagyan man natin ito ng bolt ng camshaft sprocket natin. Tapos yun po ang kanyang washer. Tapos yun, higpitan natin mga kagrasa. Tapos mahigpitan na i-check ang bandang flywheel kung okay ba. So yun po, nagkalaya na ang letter T sa makina, yung may guhit. So yun po, nagkalaya na sila. So ito po ay okay na. And yun po mga kagrasa, no. Lagay natin ang gasket dito sa bandang flywheel, tapos itong ganyang cover. So yun lang po mga kagrasa. Pagkatapos nito natin mahigpitan, i-release itong ating yung tensioner. Ito po, i-counterclockwise lang po natin para yun hindi siya mahigpit pag higpit natin sa bolt ng tensioner. So yun po, ipasok natin. Then pagkatapos malagyan ng bolt, ay release natin ang kanyang tensioner mga kagrasa. So yun po, i-release natin ang tensioner. Counterclockwise lang ikot. So yun po mga kagrasa. And next, sunod natin ang kanyang starter.